Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Mga kaibigan, kamusta po kayo sa mga oras na ito? Inyong napapakinggan ang ating pambungad na awitin na may pamagat na Tupang Ligaw. Tunay nga po na kapag tayo wala pa sa ating Panginoon Kristo o si Kristo ay wala sa ating buhay, ang kalagayan po natin ay para bagang tupang ligaw. Ngayong gabi, ang programang ito na kung saan ay pinamagatang tuklasin ay maghahatid sa inyo ng mga bagay na mula sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng gabay upang tayo ay may lapit sa paanan ng ating Panginoon at mahanda sa kanyang nalalapit na pagdating. Kaya ngayong gabi, tutuklasin po natin kung saan nanggaling ang Biblia. Bago tayo tuloy dumako sa ating pagtuklas, ay inaanyayan ko po kayo mga kaibigan na tayo'y sumandaling manalangin upang ating hingin ang basbas ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na may akda ng buhay namin at pinagmumulan ng aming karunungan at katalinuhan. Pagpalain niyo po kaming makaunawa ng mga salitang nakatala sa inyong banal na salita na naroon sa banal na kasulatan na kung tawagin ay Biblia. Pagpalain niyo po ang aming mga taga-subaybay na ito ay may kintal sa puso't kaisipan ng bawat isa at maging gabay na mapalapit po sa inyong banal na paanan. At kung mangyari po na kayo dumating na, kami mahanda sa inyong pagbabalik. Salamat po sa pakikisama ng Banal na Espiritu na inyong susuguin sa amin at linisin niyo po kami sa lahat ng aming kalikuan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy po na pagsubaybay sa ating pong palatuntunan at ngayon tayo po ay tuloy-tuloy na. Subalit huwag niyo kong kalimutan na i-like, i-subscribe ito pong ating YouTube channel upang marami po ang maligtas at mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung nais mong maligtas, inaisin mo na rin na maligtas ang iyong pamilya at ang iyong mga kaibigan. Pasimulan na po natin ang talakayan kung saan na nga po ba nanggaling o saan nga po ba nanggaling ang Biblia. Ang Biblia ay isang kapayagan ng ating Panginoong Diyos sa atin ng mga tao, kaibigan. At ito'y binubuo ng 66 na mga aklat na pinagsama-sama na naging isang aklat. At ito'y binubuo rin ng mga tinatawag po natin na mga may akda na kung saan ay iba-iba ang kanilang antas. Ang iba sa kanila ay mga hari, ang iba ay magsasaka, mekaniko, at ang iba ay mga doktor, may ningil ng buwis, mga mayayaman at mahihirap. At umabot po ng 1,600 na mga taon bago po na buo ang banal na kasulatan at naging isang Bibliang tulad po ng aking pinahawakan na ipinapakita sa inyo ngayon. So magkaganon po man, aalamin natin at tutuklasin natin ngayong gabi o sa mga oras na ito kung saan nga ba nanggaling ang Biblia. Kaibigan, sino po ang nagbigay ng mga hula sa Biblia sa pamagitan ng banal na Espiritu? Ito po ang kapahayagan mula sa 2 Pedro 1:21 at ang wika, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Napakalinaw kung atin pong narinig at naunawaan ang tala ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1:21
na ang kasulatan, ang propesiyang ito ay dumating sa atin hindi sa kalooban ng sinumang tao, kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang kumasi bilang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya itoong Biblia ay mula sa ating Panginoon Diyos. Ang mga salitang nakatala rito ay mula sa ating Panginoong Diyos. Siya ay gumamit ng mga propeta at ang banal na Espiritu upang udyukan ang mga propetang yaon, ang mga may akdang yaon upang maihatid sa atin na napakalinaw upang tayo mahanda sa pagbabalik ng Panginoon at makapasok sa kanyang kaharian kung ito'y ating susundin at sasampalatayanan ang ating Panginoon. Kaya ang Espiritu ng Panginoong Diyos ang kumasi sa mga propeta upang ipakita na ang buong Biblia o ang buong Biblia ay isang aklat ng mga Kristiyano o ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano kalawak nga ba, kaibigan, ang bahagi ng Biblia na kinasihan ng Diyos? Tingnan po natin ang tala sa 2 Timoteo 3:16 sa unang bahagi, at ito po ang kapagkapahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang lahat ng makasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig pong sabihin, kaibigan, ang kasulatan, ang Biblia ay binubuo ng luma at bagong tipan. Hindi po pwedeng tayo ay naroon lamang sa lumang tipan, sa bagong tipan, at hindi rin po pwedeng sa lumang tipan lamang. Kaya kailangan kung nais nating tuklasin ang kaligtasan tungkol kay Jesus, ating pong pagbabasihan ang luma at bagong tipan. Dahil ang buong Biblia ang tinutukoy na kinasihan ng Diyos. Sino po kung magkagayon ang nagpahayag ng inaharap sa mga propeta sa pamagitan ng pagkasi o pagkasi ng banal na Espiritu? Meron pong inaharap. Mayroong mangyayari sa inaharap at ito ay ipinahayag sa atin sa magitan ng mga propeta. Ang tanong, sino ang nagpahayag sa kanila? Ang sagot, Amos 3:7, at ito po ang pagkabika ng banal na kasulatan. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban na kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang Diyos, mahal ho tayo, kaibigan. Ayaw niya tayong paglihiman, kundi kanyang ipinahayag ang mga bagay na mangyayari sa hinarap sa pamagitan ng kanyang mga propeta upang tayo mangaligtas kung tayo makikinig at susunod sa kanyang mga panukala. Kaibigan ko, ang Diyos ang nagpahayag sa mga propeta upang huwag ipaglihim ang mga bagay na mangyayari sa hinarap. Natitiyak po ba natin, kaibigan, na ang Biblia ay salita nga ba ng Diyos? Dahil maraming mga tao may agam-agam sa buhay at sila ay tilabagang hindi naniniwala. Ito po ang sabi sa aklat ng unang Tesalonica 2:13, ang pagkawika ni Apostol Pablo, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan bilang salita ng Diyos. Kaibigan ko, ang sabi ng Biblia, itong banal na kasulatan, ang Biblia ay salita ng Diyos, tulad po ng pagtanggap ng mga taga-Tesalonika. Mga minamahal na mga kaibigan, napakalinaw po na ang Diyos ang nagsasalita sa ating mga ninuno noong unang kapanahunan sa iba't ibang kaparaanan sa pamagitan ng mga propeta. Kung magkagayon, nais ng Panginoon na tayo ay mahanda sa inaharap. Mahanda tayo sa mga malaking krisis na dumarating dahil ito'y palatandaan ng kanyang pagbabalik. At kung magkagayon, mahanda tayo sa isang dakilang araw ng kanyang pagpaparitong muli upang dalhin tayo doon sa kaitasan ng mga langit. Doon ay ligtas tayo sa sakit, ligtas tayo sa kapahamakan tulad ng COVID-19 at iba pang kasakunaan sa mundong ito. Kaibigan, humanda po kayo sa pagbabalik ng Panginoon sa pamagitan ng pagtuklas ng makahanga-hangang salita na nagmumula sa banal na kasulatan, sapagkat ito'y tiyak na salita ng ating Panginoon ayon po sa ating napag-aralan sa gabing ito. Tuklasin, ang programang ito ay maghahatid ng mga bagay na magdadala sa atin sa isang malapit na relasyon sa ating Panginoon at sa paanan ng ating Panginoon
na magdadala sa ating pamilya at sa ating sarili na mahanda tayo sa huling mga pangyayari na nagaganap sa ating mundo at higit sa lahat mahanda tayo at makasama doon sa langit na bayan. Pagpalain ka kaibigan kung inyong pinakinggan ang mensaheng ito at inyong pinanood na sama-sama ng inyong pamilya. Sana'y huwag natin kaligtaan na i-like, i-share at ganun din ay i-subscribe ang atin pong YouTube channel. Maraming salamat. Ito po ang inyong pong kaibigan, Pastor Aritz po, ay nag-iwan sa inyo ng mga salitang pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat na sa mga oras na ito ay kami inyong sinamahan sa pag-aaral ng inyong salita kasama ng aming mga kaibigan na sumubaybay sa aming pong programa na ito na tuklasin, pagpalain Panginoon, at ito ay magbigay kalakasan sa paglilingkod at pagkakaroon ng malapit na relasyon sa inyo na maging dahilan ng maging handa ang bawat tao, bawat pamilya sa inyong pagbabalik. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin. Iligtas niyo po ang bawat isa sa kapahamakan ng COVID-19, ganin po sa ibang kasakunaan sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin at pamanhik. Kasama po niyo kaming linisin sa lahat ng kalikuan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong minamahal mga kaibigan. Sa muli po ay magkita-kita tayo sa mga sunod na episode ng ating pong programang Tuklasin. Paalam sa inyong lahat.